Hinahanap mo ba ang kalooban ng Diyos kung ano ang gagawin sa iyong karera, kasal, o pananalapi, at hindi ka sigurado sa iyong susunod na hakbang? Nakikita mo ba ang iyong sarili na nagtatanong tulad ng, Diyos ko, paano ko ito gagawin? Ano ang direksyon? Anong landas ang gusto mong sundan ko? Kung ikaw ito, tandaan mo, okay lang na hindi ka sigurado. Normal na kung minsan ay nalilito ka tungkol sa iyong kinabukasan. Maaaring nasa sangangdaan ka kung saan nais mong malaman ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Marahil ay kailangan mo ng isang palatandaan upang matulungan kang mag-navigate sa isang bagong panahon sa iyong buhay. Ang video na ito ay maghahayag ng mga paraan upang malaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Maaari mo ring i-on ang notification bell para makatanggap ng mga notification tungkol sa mga bagong post. Pagpalain ka ng Diyos. Bilang isang mananampalataya, hindi ka mabubuhay ng walang banal na direksyon. Napakahalaga na laging gumawa ng mga tamang pagpipilian at madalas na kailangan mo ng Diyos na tulungan ka. Maraming mananampalataya ngayon ang gumagawa ng ilang mga desisyon sa kanilang buhay nang hindi kinasasangkutan ng Diyos. Hindi nila hinahangad na malaman kung ano ang kanyang sinasabi at sa huli ay pinagsisisihan nila ang kanilang mga aksyon. Hindi lahat ng paraan na tila tama o nangangako ay mula sa Diyos. Ang ilan ay destruction in disguise na naghihintay sa iyong pagbagsak. Ito ang dahilan kung bakit dapat mong malaman kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Suriin natin kung paano malalaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. Numero 1, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang Biblia ay isa sa malalim na media upang malaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. Ang salita ng Diyos ay ang kumpas na gagabay sa iyo sa pagsunod sa kanyang mga utos na umaakay sa iyo upang matupad ang kanyang mga plano para sa iyong buhay. Ang kanyang salita ang matatag na pundasyon ng buhay Kristiyano at hawak ang kalooban ng Diyos para sa bawat mananampalataya. Kapag hinahangad mong malaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo mula sa kanyang salita, dapat kang sumampalataya at magtiwala sa kanyang mga pangako. Kapag humingi ka sa Diyos ng anuman, lalo na para sa kanyang pag-akay, nang walang pananampalataya, ikaw ay parang alon ng dagat na itinutulak ng hangin. Ang iyong pananampalataya ay hindi idinadaan sa pamamagitan ng banal na espiritu o ng salita ng Diyos. Sinasabi sa Hebrews 11:6, at kung walang pananampalataya, imposibleng mapalugdan ang Diyos sapagkat ang sinumang lalapit sa Kanya ay dapat maniwala na Siya ay umiiral at na Kanyang ginagantimpalaan ang mga marubdob na naghahanap sa Kanya. Ang iyong pananampalataya ay ang iyong pag-access sa pamumuno at mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Gagawa ito ng paraan para sa iyo at itatakda ka para sa pagpapakita ng kanyang patnubay sa iyong buhay. Kapag pinili mong huwag maniwala sa Diyos, ngunit sa halip ay hawakan ang iyong edukasyon, mga karanasan, o kung ano ang sa tingin mo ay pinakamahusay, huwag asahan na makakuha ng anumang matatag na sagot mula sa Diyos. Kung ganyan ka lalapit sa Diyos, mali ang paglapit mo sa Kanya. Ang iyong tamang tugon o diskarte ang magpapasya sa pagkilos ng Diyos sa iyo. Bagamat mahalaga ang iyong pananampalataya sa Diyos para sa Kanyang pamumuno, likas sa tao na magtiwala ng higit sa kung ano ang nalalaman o lubos na nauunawaan ng isang tao. Sabi sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad, pasakop ka sa Kanya at itutuwid Niya ang iyong mga landas. Paano ka lalapit sa Diyos para hingin sa Kanya ang karunungan na sinasabi Niyang ibibigay Niya sa iyo? Sumuko ka. Kailangan mong matutong lumapit sa Diyos at hindi manalig sa iyong pangunawa.
Kailangan mong manalig sa pag-unawa sa kanyang salita. Ang mga plano at layunin ng Diyos sa iyong buhay ay gawin kang ulo at hindi buntot. Ang kanyang plano ay para sa iyo na mangibabaw sa mga tukso ng dyablo at mamuno sa liwanag ni Kristo. Ang pag-unawang ito ay hahantong sa isang hindi natitinag na pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang salita, kahit na sa mga mapanghamong sitwasyon. Ang sabi sa Jeremia 29:11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong ipapaunlad ka at hindi ipahamak. Mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Hanggat umaasa ka sa iyong pangunawa, patuloy kang naglalaro ng laro ng swerte, na maaaring mabigo sa iyo ng hindi mabilang na beses. Bawat desisyon na gagawin mo ay hindi sigurado kapag kulang ka sa pamumuno ng Diyos. Ang kawalan ng patnubay ng Diyos ay sumasailalim sa iyo sa mga hamon lamang ng buhay. Ikaw ay magiging parang alon na itinataboy ng hangin at hindi matatag sa pagdalaw nito. Bakit paikot-ikot kung alam ng iyong Ama ang katapusan mula sa simula? Siya ang utak ng iyong buhay at ang nagbibigay ng gantimpala sa pagtatapos ng iyong paglalakbay. Ang kanyang mga plano ay mas mataas kaysa sa iyo at alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Sinasabi ng Isaias 55:8, sapagkat ang aking mga pag-isip ay hindi inyong mga pag-isip, ni ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay mas mataas kaysa sa inyong mga lakad at ang aking mga pag-isip kaysa sa inyong mga pag-isip. Hindi mo kailanman maikukumpara ang iyong karunungan sa Diyos. Alam mo ba kung bakit? Ito ay dahil ang pag-unawa ng tao ay mali at hindi mapagkakatiwalaan. Naunawaan ni David ang limitasyon ng karunungan ng tao at naghanap ng higit na karunungan mula sa Diyos. Palagi niyang hinahangad ang kalooban ng Diyos bago gumawa ng anumang hakbang, lalo na sa labanan. Hindi siya umasa sa kanyang husay o diskarte para manalo sa mga laban. Sa kabila ng mga katulad na hamon, bumalik siya sa Diyos upang malaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin niya sa bawat sitwasyon. Ang kaamuan at pagsuko ni David sa Diyos ay ginawa siyang isang taong nanalo sa maraming laban sa kanyang panahon. Kinilala ni David ang kanyang kahinaan bilang tao at humingi ng supernatural na patnubay mula sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng ito. Hindi mo masasabing nagtitiwala ka sa Diyos, ngunit ginagawa mo pa rin ang mga bagay at kumilos sa paraang gusto mo nang hindi kasama siya. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugang ganap na pagsuko. Ang pag-asa sa iyong kakayahan ay hahantong sa huli sa sakit at pananakit. Kapag nanalig ka sa salita ng Diyos, magkakaroon pa rin ng kaunting sakit sa daan. Ngunit ang mahalaga ay nasa tamang direksyon ka at matutupad mo ang kanyang plano para sa iyong buhay. Kapag kinilala mo ang Diyos, ituturo niya ang iyong landas at aakayin ka sa tamang landas na tatahakin. Kinikilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng paghahanap na malaman kung ang desisyon na gagawin mo ay naayon sa kanyang salita o hindi. Hindi ito sa pamamagitan ng pag-asa sa iyong mga nakaraang karanasan, edukasyon, o kung ano ang ipinapayo sa iyo ng iba na gawin mo. Tandaan, sinasabi ng Biblia na may daan na tila tama sa isang tao, ngunit ang wakas ay pagkasira. Umasa sa banal na salita ng Diyos at hindi sa mundo. Kahit anong pressure, huwag sumunod sa pamantayan ng mundo. Ang salita ng Diyos ay ang salamin at manual ng iyong buhay. Ito ay isang aklat ng mga tagubilin na gumagabay sa iyo sa kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nais ng Diyos na tayo ay maging tulad ng mga bata. Ang mga bata ay hindi umaasa sa kanilang nalalaman. Kaya naman ang pinakamagandang salitang ginagamit ng bata ay, bakit?
Gusto nilang malaman ang dahilan ng pagtuturo na ibinigay sa kanila. Katulad nito, dapat kang lumapit sa Diyos na nagtitiwala sa Kanyang salita at mga pangako. Kapag ang isang bata ay inihagis ng kanyang ama sa hangin, siya ay umakyat na nakangiti dahil siya ay may matatag na paniniwala na ang kanyang ama ay palaging saluhin siya. Kapag mayroon kang hindi natitinag na pananampalataya, habang hinahanap mo ang salita ng Diyos, magsasalita siya at sasabihin sa iyo kung ano ang nais niyang gawin mo. Pangalawa, kumpirmasyon mula sa mga mananampalataya na may espiritual na batayan. Ito rin ay isang pangunahing paraan upang malaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. Minsan maaaring hindi direktang kausapin ka ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng mga mananampalataya na iyong kinakasama. Gagawin ka ng Diyos na makatagpo ng mga taong magpapatibay ng iyong pananampalataya sa Kanya, at mananatiling matatag sa Kanyang mga pangako. Ang mga Kristiyanong ito na may espiritual na batayan ay nag-ugat ng kanilang mga paraan sa salita ng Diyos at kumilos ayon sa Kanyang mga tagubilin. Maaaring kausapin ka ng Diyos sa pamamagitan ng gayong mga tao para kumpirmahin kung ano ang gusto niyang gawin mo. Sinasabi ng 2 Corinthians 13:1, ito ang aking ikatlong pagdalaw sa inyo. Ang bawat bagay ay dapat na patunayan sa pamamagitan ng patotoo ng 2 o 3 saksi. Pagtitibayin ng Diyos ang kanyang salita sa bibig ng mga saksing ito tungkol sa nais niyang gawin mo. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang palibutan ang iyong sarili ng mga taong kapareho mo ng paniniwala sa Diyos. Iugnay ang iyong sarili sa mga taong naghahangad na malaman ang higit pa tungkol sa Diyos at interesado sa iyong espiritual na paglago. Habang lumalaki ka sa pakikisama sa mga taong dinadala niya sa iyong paraan, dapat ka ring maging sensitibo sa mga salitang natatanggap mo mula sa kanila at salain ang anumang hindi naaayon sa salita ng Diyos. Mag-ingat, maaaring subukan ng kaaway na akitin ang mga individual na maaaring magkunwaring ibinabahagi ang iyong pananampalataya para lamang iligaw ka. Ang dyablo ay ang master ng pagbabalakayo at palaging gumagawa ng walang humpay upang ibagsak ang mga mananampalataya. Maging mapagbantay at manatiling may kamalayan, pagkakaroon ng salita ng Diyos bilang iyong gabay sa gitna ng bawat lead na iyong natatanggap. Kung ang mga salita o pangunguna na iyong natanggap ay hindi matatagpuan sa salita ng Diyos, salain ang mga ito at hanapin ang katotohanan mula sa kasulatan. Sa alinmang paraan, hayaan ang salita ng Diyos na maging liwanag na nagniningning sa iyong landas at ang mapa na nagtuturo sa iyo upang malaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. Pangatlo, sa pamamagitan ng mga pangarap at pangitain. Ang mga panaginip at mga pangitain ay mahalagang paraan ng komunikasyon sa pagitan ng Diyos at ng Kanyang mga anak. Maaaring magpasya ang Diyos na pangunahan ka o sabihin sa iyo kung ano ang susunod na gagawin sa pamamagitan ng mga panaginip. Ang mga panaginip ay higit pa sa mga larawang naglalaro kapag natutulog ka. Ang mga ito ay mga banal na pagtatagpo na naghahayag ng mga banal na misteryo at mga lihim kapag natanggap mo ang mga ito. Ang mga panaginip ay maaari ding isang anyo ng pagbabago, isang malaanghel na pagkikita, o isang mensahe na ipinapasa sa iyo ng Diyos. Ang mga ito ay isang daluyan ng pagtanggap ng mga tagubilin at direksyon mula sa Diyos kung ano ang nais niyang gawin mo. Nilinaw din ng Biblia na ang mga panaginip at mga pangitain mula sa Diyos ay maaaring maging gabay o babala. Si Joseph ay nagkaroon ng dalawang magkaibang panaginip na sumisimbolo sa kanyang pagiging pinuno. Ang pangitaing ito mula sa Diyos ay isang pagsilip sa kinabukasan ni Joseph, at isang palatandaan upang ihanda ang kanyang sarili upang hindi niya makaligtaan ang plano ng Diyos. Sa kabila ng maraming hamon na naranasan ni Joseph, nanatili siyang matatag sa pangitaing ipinakita sa kanya ng Diyos.
Alam niyang ligtas na ang kanyang kinabukasan, at ayaw niyang gumawa ng anumang bagay para sabotahe ito. Kapag nagpasya ang Diyos na makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mga panaginip, gagawin niyang malinaw ang pangitain, ipapakita sa iyo kung ano ang susunod na gagawin, at ihanay ang kanyang salita sa pangarap na iyong natanggap. Ang pagkaalam na ang Diyos ay maaaring makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mga panaginip, maging bukas sa pagtanggap ng paghahayag ng kanyang salita, at maging handa sa iyong puso na tumakbo sa pangitaing ipapakita sa iyo ng Diyos. Siguraduhing sundin ang bawat utos niya. Kapag nakatanggap ka ng paghahayag mula sa Diyos tungkol sa kung ano ang nais niyang gawin mo o tungkol sa iyong hinaharap, hanapin ang kanyang patnubay at interpretasyon ng panaginip. Hindi lahat ng panaginip ay madaling bigyang kahulugan ng walang tulong ng banal na espiritu. Huwag umasa sa iyong karunungan upang bigyang kahulugan ang ipinapakita ng Diyos sa iyo. Naipaliwanag ni Daniel ang panaginip ni Haring Nebuchadnezzar dahil humingi siya ng tulong sa Diyos sa panalangin. Kung ito ay isang simpleng gawain, bakit hindi ito maipaliwanag ng mga pantas at mga salamangkero? Ang mga paghahayag mula sa Diyos ay higit pa sa nakikita ng iyong mga mata. Kung walang tulong ng Diyos, hindi mo mauunawaan ang malalim na kahulugan nito. Kailangan ang tulong ng Diyos para ma-access ang interpretasyon. Sa tuwing makakatagpo ka ng Diyos sa isang panaginip, sikaping maunawaan kung ano ang sinusubukan niyang sabihin sa iyo. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita at pagdarasal tulad ng ginawa ni Daniel. Pumunta sa harapan ng Diyos sa panalangin, pagpapasalamat sa Kanya, at pagkilala sa Kanya para sa Kanyang paghahayag. Hilingin sa Kanya ang interpretasyon ng panaginip at ihahayag niya ito sa iyo. Gayunpaman, maging maingat dahil ang kaaway ay maaari ding lumitaw sa iyong mga panaginip upang iligaw ka. Maging sensitibo sa Kanyang mga panlilinlang at hanapin kung ano ang sinasabi ng Diyos. Huwag gumawa ng anumang hakbang bilang tugon sa panaginip na mayroon ka maliban kung sinabi ito ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ikaw ba ay pinagpala sa ngayon? Manatiling nakatutok para sa higit pang mga paraan upang malaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. Bilang 4, sa pamamagitan ng Kanyang malumanay na bulong. Ang isa pang kitang-kitang paraan na magsasalita ang Diyos sa iyo o sasabihin sa iyo kung ano ang gagawin ay sa pamamagitan ng Kanyang tinig. Ang tinig ng Diyos ay marahan, banayad, at bumubulong, na maaaring hindi mo marinig kung hindi ka maasikaso. Upang makilala ang tinig ng Diyos, kung isa sa alang-alang ang kalikasan nito, dapat kang maging tahimik at tahimik sa loob ng iyong espiritu upang makarinig mula sa Kanya. Ang pagpapaligid sa iyong sarili ng mga aktibidad sa buhay nang hindi lumilikha ng oras ng katahimikan ay maaaring makaligtaan mo ang Kanyang tinig. Ang tinig ng Diyos ay hindi patuloy. Hindi siya tulad ng dyablo na laging nagsisikap na sakupin ang iyong mga iniisip upang marinig sa lahat ng bagay. Hindi ipinipilit ng Diyos ang Kanyang mga ideya sa sinuman. Iyan ang dahilan kung bakit binigyan niya ang tao ng malayang pagpapasya na pumili. Hindi siya maingay kapag nagsasalita. Kaya kailangan ng maasikasong isip para marinig siya. Kadalasan ay nagsasalita ang Diyos kapag ikaw ay nag-iisa at malaya sa anumang abala. Kinausap niya si Samuel sa katahimikan ng gabi kung saan tahimik ang lahat at sigurado siya na maririnig siya ni Samuel. Kadalasan, upang malaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo, lalo na sa isang medium kung saan siya ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang tinig, ang paghihiwalay. Dapat kang umiwas sa sinuman o anumang maaaring hadlangan ang direktang pag-access sa Kanyang tinig. Ngayon, ang mga taong ito ay maaaring hindi mo talaga mga kaaway, ngunit sa sandaling iyon, sila ay nakakagambala sa iyong pakikipag-usap sa iyong Ama sa langit.
Ito ang dahilan kung bakit sa tuwing gustong manalangin ni Jesus, Moises, at iba pang malalaking sisidlan ng Diyos, madalas silang lumalayo mula sa karamihan patungo sa isang tahimik na kapaligiran. Mas mauunawaan mo kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo kapag may kapayapaan sa loob at paligid mo. Ito ang dahilan kung bakit kadalasan pinipili ng Diyos na makipag-usap sa kanyang mga anak kapag sila ay natutulog. Palaging magsikap na lumikha ng isang tahimik na kapaligiran kung saan ikaw at ang iyong Ama ay nakikipag-usap. Siya ay nakikipag-usap sa iyo, nagbibigay sa iyo ng mga tabubilin. Matatanggap mo sila at alam mo kung ano ang susunod na gagawin. Dapat ka ring maging sensitibo upang malaman kung kailan ang Diyos ang nagsasalita at hindi ang dyablo na pinaglalaruan ka para ilihis ang iyong atensyon. Tandaan, siya ang hari ng panlilinlang at pagkawasak. Sinasabi sa Juan 10:10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw at pumatay at manira. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng lubos. Ito ang dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ang tiyak na pundasyon ng bawat mananampalataya. Kung talagang Diyos ang nagsasalita sa iyo, ang kanyang mga salita ay makakaugnay sa Biblia. Ang Diyos ay hindi ang Panginoon ng kalituhan at sa makatuwid ay hindi magsasalita sa labas ng kanyang salita. Ikiling mo ang iyong tainga sa kanyang tinig at ihanda ang iyong puso na tanggapin ang nais niyang gawin mo. Mga minamahal, ito ang mga paraan upang malaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. Laging nagsasalita ang Diyos, ngunit nakikinig ka ba? Lagi niyang sinasabi sa iyo kung ano ang susunod na gagawin, ngunit paano mo naiintindihan? Hanggat hindi ka nakatutok sa dalas o medium ng komunikasyon na ginagamit niya, wala kang matatanggap mula sa kanya. Ang salita ng Diyos ang iyong pinakamahusay na gabay sa pag-navigate sa mga maling akala at mapanlinlang na mensahe sa mundo. Ito rin ang pinakamagandang channel na ginagamit ng Diyos para makipag-usap sa kanyang mga anak. Ngayong naiintindihan mo na kung paano malalaman kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo, tingnan natin kung ano ang dapat mong gawin kapag ipinakita sa iyo ng Diyos kung ano ang dapat mong gawin. Una, maniwala ka sa Diyos at sa sinasabi niya tungkol sa iyo. Ang iyong pananampalataya sa Diyos ang magpapasya kung ano ang matatanggap mo mula sa Kanya. Ang iyong pagtitiwala ay dapat na nakaugat sa kanyang salita at mga pangako sa iyo. Ang pagpunta sa harap ng Diyos na may pagdududa o isang alternatibong plano ay magpapatahimik sa Kanya. Ito ang maling paraan ng paglapit sa Kanya. Sinasabi ng Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay pagtitiwala sa ating inaasahan at katiyakan sa hindi natin nakikita. Dapat kang lumapit sa Diyos na naniniwalang magagawa niya ang nais mo sa Kanya nang walang anumang pag-aalinlangan sa iyong puso. Kapag kulang ka sa pananampalataya sa Diyos, parang sinasabi mo na ang iyong mga hamon, pangangailangan, o pagnanais ay higit pa sa Kanya. Nangangahulugan lamang ito na ikaw ay ignorante sa makapangyarihang kapangyarihan ng Diyos. Dapat dumating ka sa punto na sasabihin mo sa iyong sitwasyon ang laki at kakayahan ng iyong Diyos at hindi ang kabaligtaran. Kapag ipinakita sa iyo ng Diyos ang nais niyang gawin mo at hindi ka naniniwala, paano ka kikilos? At kung hindi ka kikilos, paano mo makikita ang resulta? Ang pananalig sa Diyos ay nangangahulugan ng ganap na pagsuko sa Kanyang kapangyarihan. Sabi ni Faith, kung wala ang Diyos, imposible. At sa Diyos, lahat ng bagay ay posible. Ang pananampalataya na kasing liit ng buto ng mustasa ay magpapalipat ng mga bundok sa iyong buhay. Si Abraham, ang ama ng pananampalataya, ay buong pusong naniwala sa Diyos hanggang sa punto ng pagsunod na ihandog ang kanyang kaisa-isang anak. Ang kanyang radikal na pananampalataya sa Diyos ay ginawa siyang ama ng maraming bansa,
at isang pagpapala sa maraming henerasyon. Itinayo ni Noah ang arka dahil sa kanyang malaking pananampalataya sa Diyos. Ang kanyang pananampalataya ang nag-udyok sa kanya na sumunod, at ang kanyang pamilya ay naligtas sa pamamagitan niya. Kapag nagpasya kang ilagay ang iyong pananampalataya sa Diyos, isinusuko mo ang lahat sa Kanya. Sinasabi mo lang sa Diyos, ang iyong kalooban ang mangyari, hindi ang aking kalooban. Ang babaeng may dugo ay tumanggap ng kanyang pagpapagaling kahit na hindi alam ni Jesus. Ang kanyang malaking pananampalataya kay Jesus ay nagdala sa kanya ng isang himala, at siya ay gumaling kaagad. Ang iyong pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay sa iyo ng walang pigil na pag-access sa walang limitasyong mga pagpapala ng Diyos. Ang mga bagay ay biglang magsisimulang gumana para sa iyo. Ang iyong mga salita ay bubuo sa katotohanan ng kung ano ang gusto mo, at ikaw ay agad na magiging isang kamangha-mangha sa mga tao sa paligid mo. Ang pananampalataya ay may iba't ibang antas at maaaring mabuo mula sa maliit hanggang sa dakilang pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay ang pataba na nagpapalakas ng paglago ng iyong pananampalataya sa Diyos. Sa araw-araw na pag-aaral at pagninilay-nilay sa salita ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu, malalaman mo ang mahimalang kapangyarihan ng Diyos at ang mga patotoo ng mga nananampalataya sa Kanya. Ito ay agad na magpapalago ng iyong pananampalataya sa Kanya at maglalagay sa iyo sa landas tungo sa walang hanggang suplay ng mga pagpapala. Nang ihayag ng Diyos sa kanya ang kinabukasan ni Jose sa isang panaginip, naniwala si Jose. Kaya naman hindi siya sumuko sa kabila ng mga laban sa kanya. Ang susunod na dapat mong gawin kapag ipinakita sa iyo ng Diyos kung ano ang gusto niyang gawin mo ay sumunod. Ang iyong pagsunod sa Diyos ay patunay ng iyong pananampalataya sa Kanya. Sinasabi ng Biblia na ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sakripisyo. Kapag sinunod mo ang Diyos, tinatakan mo ang iyong mga pagpapala para sa paghahatid. Ang pagsunod ay simpleng pagpili ng paraan ng Diyos kaysa sa iyong mga gusto, inaasahan ng pamilya, o mga paniniwala ng lipunan. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay kumikilos kapag sinabi niya na dapat kang kumilos at isuko ang lahat para sagutin ang tawag ng Diyos. Ano man ang mga hamon o sitwasyong kinakaharap mo, kapag sinabi ng Diyos na magmarch sa pasulong, kikilos ka ba? Ang iyong radikal na pagsunod sa Diyos ay magpapaulan ng kanyang mga pagpapala sa iyo. Hindi sapat na mag-aral at magbulay-bulay sa kanyang salita o manampalataya sa Diyos. Ang lahat ng ito ay mahalaga, ngunit ang iyong pagsunod ay ang huling ehersisyo upang patunayan ang iyong pananampalataya sa Kanya. Tandaan na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang dinatitinag na pananampalataya ni Abraham sa Diyos ay palaging nagpakilos sa kanya na sundin ang bawat tagubilin, pabor man o hindi. Ang iyong pagsunod sa Diyos ay dapat maging matatag sa magandang panahon at masamang panahon, sa loob at labas ng panahon. Hayaang ang iyong dinatitinag na pananampalataya sa Diyos ay mag-udyok sa iyo na sundin ang bawat utos niya. Ikiling ang iyong mga tainga sa mga tagubilin ng Diyos at ihanda ang iyong puso na sundin ang Kanyang salita. Hayaan ang radikal na pagsunod sa Diyos ang maging kompas na gumagabay sa iyong pang-araw-araw na buhay. Tulad ni David na palaging kumikilos ayon sa dikta ng salita ng Diyos at sumuko sa kanyang patnubay, palaging patuloy na humiling upang makatiyak na hindi ka gumagawa ng maling hakbang. Bago pumunta si David sa digmaan o gumawa ng anuman, palagi siyang humihingi ng pahintulot sa Diyos. Maaaring baguhin ng Diyos ang diskarte, kaya huwag mag-assume. Ang pagsunod sa Kanya ay magpapabago sa iyo na maging isang supernatural na nilalang, dahil ang mga paraan ng Diyos ay pinakamataas. Ang pagsunod sa mga tagubilin ng Diyos ay gagawin kang isang kahanga-hanga.
Bagamat ang mga tagubili ng Diyos ay maaaring hindi palaging may katuturan, hayaang akayin ka ng iyong pananampalataya sa pagsunod. Ginagamit ng Diyos ang mga hangal na bagay upang lituhin ang marurunong. Sinunod ni Moses ang mga tagubili ng Diyos at ipinakita ang supernatural na kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan sa Ehipto. Magagawa mo rin ito. Ang susunod na bagay na dapat mong gawin kapag ang Diyos ay nakipag-usat sa iyo ay ang pag-iwas sa kasalanan at maling pakikisama, dahil maaari nilang palampasin ang iyong paghatol at limitahan ka sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Ang kumpanyang pinapanatili mo ang magpapasya kung ano ang sumusunod sa iyo. Ang mga taong nakapaligid sa iyo ay maaaring maglalapit sa iyo sa Diyos o ilayo ang kanyang presensya sa iyo. Mahalagang iwasan ang mga bagay at tao na mag-udyok sa iyo na magkasala laban sa Diyos. Minsan ang pagkakaroon ng maling samahan ay maaaring hindi ka magkasala, ngunit hahadlangan nito ang iyong pag-access sa tinig ng Diyos. Nang tawagin ng Diyos si Abraham mula sa bahay ng kanyang ama, kinuha niya si Lot. Hindi naman masama si Lot, pero hindi siya kasama sa plano ng Diyos para kay Abraham. Bilang resulta, ang pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi nahayag hanggang sa humiwalay siya ng landas kay Lot. Laging magsagawa ng regular na pagsusuri sa iyong buhay at sa mga nakapaligid sa iyo. Hilingin sa Diyos na alisin ang sinumang hindi nagbibigay ng halaga sa iyong buhay. Sa totoo lang, hindi ka makakapili ng tamang kumpanya batay sa iyong karunungan ng tao. Mananatili ka sa mga taong gusto ng Diyos na pakawalan mo. Nais ng Diyos na palibutan mo ang iyong sarili ng mga taong interesado sa iyong espiritual na paglago at magpapahusay sa iyong kaugnayan sa Kanya. Ipagdadasal ka nila na humingi ng tulong sa Diyos. Ang grupong ito ng mga individual ay natural na maglalapit sa iyo sa Diyos at palagin ang iyong pananampalataya sa Kanya. Kapag sinabi sa iyo ng Diyos kung ano ang dapat mong gawin, mahalaga na lumayo ka sa kasalanan at anuman ang maaaring mag-akit sa iyo pabalik sa dating buhay ng kahihiyan, pagkakasala, at panghihinayang. Araw-araw na pag-aralan ang salita ng Diyos upang mabago ang iyong isip at manalangin para sa biyaya na manatili sa pananampalataya. Ingatan ang iyong puso ng salita ng Diyos at maging sensitibo sa mga panlilinlang at tukso ng kaaway upang iligaw ka. Huwag maging biktima ng kanyang mga pakana. Isuot ang baluti ng Diyos upang mapaglabanan ang kanyang mga pag-atake at makamit ang tagumpay sa bawat hamon. Bilang karagdagan, ang susunod na bagay na gagawin kapag ipinakita sa iyo ng Diyos kung ano ang gusto niyang gawin mo ay ang panghawakan sa kanyang mga salita at ang kanyang mga pangako ay matutupad. Ang Diyos ay hindi isang tao na siya ay magsisinungaling. Ano man ang sinabi niya, gagawin niya. Siya ay tapat at higit sa kayang gawin ito. Ang salita ng Diyos ay laging sigurado. Maaaring lumipas ang langit at lupa, ngunit hindi ang kanyang salita. Ano man ang kanyang ipinangako, kanyang tutuparin. Ang kanyang salita ay lumabas na at hindi na makabalik sa kanya nang walang katuparan. Ang Diyos ay nagsalita kay Sarah, ang asawa ni Abraham, na siya ay maglilihi ng isang lalaki kahit na sa kanyang katandaan. At ginawa niya. Ang mga paraan ng Diyos ay higit sa karaniwan at lampas sa pagkaunawa ng tao. Walang mahirap sa Kanya na gawin, hindi ngayon o magpakailanman. Mas malaki siya sa anumang hamon na darating sa iyo. Maraming mananampalataya ang hindi nakikilala ang panahon ng paghihintay kapag umaasa sa kanilang mga pagpapala. Dahil dito, nagdududa sila sa Diyos at humingi ng tulong sa labas ng Kanyang presensya. Makinig, ang katotohanang sinabi ng Diyos, ito ang gusto niyang gawin mo, ay hindi nangangahulugan na ang lahat ay mahuhulog kaagad sa lugar. May panahon at panahon para sa lahat ng bagay sa ilalim ng langit.
Iyan ang sinasabi ng Biblia. May panahon ng pagtatanim, panahon ng pagdidilig ng halaman, at panahon ng pag-aani. Sa panahon ng iyong paghihintay, patuloy na magpasalamat sa Diyos para sa Kanyang salita at mga pangako sa iyo. Hatulan siya ng tapat at kumapit sa Kanyang salita. Ang paggawa nito ay lumilikha ng isang kapaligiran na naglalapit sa iyo ng presensya ng Diyos, na natural na humahantong sa pagtupad sa Kanyang mga pangako. Naniniwala ka ba dito? Sige at kausapin mo ang Diyos. Ama sa langit, salamat sa salita na dinala mo sa akin ngayon. Inihayag mo sa akin kung paano malalaman kung ano ang gusto mong gawin ko. Pinagpapala kita, Panginoon. Panginoon, ang pag-ibig mo sa akin ay walang kondisyon at nakahihigit sa iba. Inihayag mo rin kung ano ang dapat kong gawin kapag kinausap mo ako. Sino ba naman ako para maalala mo ako? Salamat, Ama. Ako ay nagsusumamo para sa iyong awa sa anumang paraan na maaaring ako ay nagkasala laban sa iyo sa pamamagitan ng pagsuway sa iyong kalooban at mga tagubilin. Magpakita ka sa akin ng awa, Panginoon. Alisin mo ang anumang hindi nagdudulot ng kaluwalhatian sa iyo sa aking buhay. Linisin mo ako sa bawat anyo ng kasalanan at gawin akong matuwid sa iyo. Panginoon, ngayon ay ipinakita mo sa akin na maaari mong sabihin sa akin kung ano ang gusto ninyong gawin ko sa pamamagitan ng iyong salita. Ipagkaloob mo sa akin ang biyaya na lagi kitang kilalanin. Tulungan mo akong laging hanapin kung ano ang iyong sinasabi tungkol sa akin sa iyong salita sa pamamagitan ng iyong awa. Bigyan mo sana ako ng biyayang isuko ang lahat sa iyo. Ayokong umasa sa pangunawa ko. Ituro ang aking mga landas, Panginoon. Ang iyong mga paraan ay mas mataas kaysa sa akin, at gayon din ang iyong mga pag-isip ay higit sa akin. Ang iyong mga iniisip para sa akin ay mabuti at hindi masama. Bigyan mo ako ng biyaya, Panginoon, na laging umasa sa iyong salita, hindi sa aking edukasyon, karanasan, pangunawa, o lipunan. Hindi ko ito magagawa sa sarili ko. Tulungan mo ako, Panginoon. Mapagmahal na Ama, mangyaring palibutan ako ng mga taong magbibigay halaga sa aking buhay. Alam ko na ang paghuhusga ng tao ay maaaring magpapili sa akin ng maling kumpanya. Huwag sana akong maging biktima ng mga ganyan. Mangyaring, Panginoon, tulungan mo akong makatagpo ang mga taong makakaayon sa iyong kalooban para sa aking buhay. Itatag ang iyong salita para sa akin sa kanilang bibig upang sabihin sa akin kung ano ang gusto ninyong gawin ko. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng kapahayagan ng iyong salita sa pamamagitan ng mga panaginip sa gabi. Ibunyag sa akin kung ano ang gusto niyong malaman o gawin ko. Maglingkod sa akin, Panginoon, at bigyan mo ako ng interpretasyon ng aking mga panaginip. Sa tulong ng banal na Espiritu, gabayan at ayusin mo ang aking mga hakbang sa iyong salita upang malaman ko kung ano ang gagawin. Tulungan mo akong laging maging sensitibo sa iyong boses. Inihayag mo sa akin sa iyong salita ang sikreto sa pagkilala sa iyong tinig at pakikinig sa iyo. Ama, mangyaring idiskonekta ako sa anuman o sinumang maaaring humadlang sa akin sa pakikinig sa iyo. Habang inihiwalay ko ang aking sarili upang makarinig mula sa iyo, magsalita, turuan, at idirekta ako sa landas na tatahakin. Hinihiling ko ang biyayang maging masunurin sa iyong salita. Hayaang ang aking hindi natitinag na pananalig sa iyo ay mag-udyok sa akin na sumunod sa iyo. Habang ako ay nag-aaral at nagbubulay-bulay sa iyong salita, hayaang lumago at maging matatag ang aking pananampalataya sa iyo. Maawaing Panginoon, bigyan mo ako ng biyaya na patuloy na tumupad sa iyong mga pangako. Ikaw ay tapat, at ang iyong salita sa aking buhay ay matutupad. Panginoon, tulungan mo akong laging tumutok sa iyo, kaysa sa mga hamon na kinakaharap ko.
Salamat sa pakikinig at pagsagot sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat sa panonood. Kung ito ay tumutugon sa iyo, bigyan ito ng isang thumbs up, ibahagi ito sa iba, at mag-subscribe sa aming channel upang ma-enjoy ang higit pang mga video tulad ng isang ito. Pagpalain ka ng Diyos.